Opo rin. Maraming salamat po. At dapat ipinakaroon sa pataan. Ang ito po at wala mga kasalanan audio. Linisin niyo po ay yung dati ina ang pagsata lampas pasat ay pintal amin po na kami ko po magpapag na ang mga hindi bihiling mo kami sa ito o tumbak at magpahiram ng karunong magsalita at kumita sa mga buhay ito din mag sa ito patuloy mo na ay ano buhay at tuloy po na Panginoon salamat po at may sa pangalan niya sige man po on po ay halitan pa pa ni brother Okay, guys, sa mga at sila nasa Signal. Sa may verse 25 to 26 po, basahin ko muna. Ang kabuuang timbang ng pilak na naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat na pilak na timbangang ginamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nabigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May 600,550 na tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. So dito, nung binasa ko po yung Exodus chapter 38 ay wala akong masyadong makuhang pwedeng maibahagi na talagang magbibigay po sa atin ng ano. Pero nung nag-search po ako na patungkol dito, at sabi daw, yung chapter 38 daw na ito ay patungkol po sa iba't iba pang ibang ginawa at yung kahuli-hulihan ay patungkol sa binigyan po ng parang parangal yung mga tao na nagbigay para at nailista dito sa aklat ng Exodus kung ilan bang bilang. Kasi sabi doon ay yung paano daw ka-direkta or ka-specific ng Panginoon patungkol sa pagpaparangal sa mga tao. Kumbaga, papaano kakilala yung mga Israelita na nagbigay ng handog para sa kanya. Kumbaga, ay binigyan niya kasi ng emphasis or inailista ng maayos. Kasi nandito nakalagay 603,550, hindi lang nakasabi na approximately 603,000. Talagang nailista na 603,550. Doon, pinapakita na talagang yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayang pinili ay talagang lahat niya, binibilang lahat niya, pinaparangalan isa-isa. Kasi kung talagang gumagawa naman talaga ng para sa Panginoon, yan sabi nga ng Panginoon sa
Panginoong Jesus sa kanyang mga sermon na merong reward yung mga tao talagang nagpupursige para parangalan yung pangalan niya. Dito makikita din natin na binibigyan din ng emphasis ng Panginoong Diyos yung mga tao, lalo-lalo na yung kanyang bayang pinili. At tayo, sa revelation niya meron pang mga bilang pa. Talagang tapos nung tiningnan pa ng Apostol Juan, nakita niya pa yung sindaming mga tao na talagang napupuri para sa Panginoon. At yan, isa po yun sa mga bagay na talagang maasahan natin na lahat po tayo individually ay talagang kilala ng Panginoon. Lahat tayo, lahat ng ating ginagawa, lahat, kahit yung bilang ng buhok nga daw natin ay bilang ng Panginoon. Kaya napakadakilan ng Panginoon yung grabe yung pagmamahal niya sa atin na tagang specifically, individually, ng patungkol sa atin. Pati yung paghagin natin kung saan tayo niya gagawin. At lahat nagkakalaki para talaga sa ipapuri ng kanyang pangalan. Ganun po tayo sa natin na tayo sa katulad po ng ganito ang ating pagtiti natin yung oras natin mailaan natin yung buhay ng pangalan ng totoong. At yun lamang po. Maraming salamat sa support. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating at ang po ay po ano po ay sa Exodus 38. Ako din po kasi ay wala sa verbs. Bale, ang ginawa ko na po ay po sa English po yung pronunciation. Ang ibig sabihin po ng pangalan niya ay in the shadow of protection. Sabi doon, in the shadow of God, yung ibig sabihin ng pangalan ni Bezalel. At sabi nga po din sa Exodus 31, I have filled Bezalel with the Spirit of God and has given him the skills, ability, and knowledge to do all kinds of work. He's able to design pieces to be made from gold, silver, and stone, materials, and all of work. Ang nilagay po ito, ano yun? Tatlong bagay na kasi kahit ano kasi familiar sa buhay hindi ngayon kung ano po siya nakikita na bukod pa nila Moises, kila Joshua, sa mga iba pang lingkod ng Panginoon na kasi common kasi sila Abraham, sila Isaac, common sila, pero meron pa rin mga lingkod ng Panginoon na ginamit niya upang magtagumpay yung gawain ng Panginoon sa pamamagitan pa rin ng Panginoon. Kumbaga, may mga manggagawa na ginamit ang Panginoon at isa nga po ito si Bezalel. At ako po, ngayon ko lang po siya talaga nakikilala. Ang tagal naman na natin nagde-devotion, nakaikot naman yun. Pero, salamat po sa Panginoon. Laging may bagong kapahayagan, may mga laging bagong itinuturo ang Panginoon. Itong bagong power of obedience. At po yung nangyarihan pagsunod na natin, na hinahakbangan natin para magkumpay tayo sa paglilid natin. Ang sabi doon, the power of obedience, sumunod siya kahit naman niya kaya yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Diba? Trusting Jesus. Diba? Hindi nga niya kaya, pero tumiwala na siya sa Panginoon na ang Panginoon yung magsusustain sa kanya kasi binigyan niya siya ng Panginoon ng creative spirit. Ano po sabi doon, binigyan siya ng creative spirit of God. Kaya nga ang daming bagay yung ipinagawa sa kanya ng Panginoon at pinagtatagumpay siya doon sa mga likhang pansinin. Sabi doon, yun yung mga ginawa nila. Sabi doon, yung pabango nga, kagabi, sabi doon, parang mga dalubhasa yung mga gumawa.
At alam niyo po, yung pangatlo, yung una po, the power of obedience, yung pagsunod, paghakbang na ginagawa natin sa paglilingkod Panginoon. Pangalawa, trust in Jesus, yung titiwala natin sa Panginoon. At yung pangatlo, the importance of using one's skills and gifts for the glory of God. Diba po, saan ba niya ginamit yun? Diba, sa kapurihan at kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. Doon niya yung ginamit para mabigyang kapurihan ang pangalan ng Panginoong Isus. At salamat po sa Panginoon. Diba po, mayroong talata. Hindi ko lang po maalala eksaktong chapter at verse nung talata at book, pero yun po ay patungkol dun sa mayroong hari na umalis siya, tapos pinagkalooban niya yung gamitin ng mga ganitong halaga. Yung iba'y pinalago, pero merong mga tao na merong tao na hindi niya pinalago dahil ipinulong niya sa ilalim ng lupa. At dito mo makikita na si Bezalel ay ginamit niya yung kaloob na nagmumula sa Panginoon. At ang sabi nga po doon, di ba, bigyan siya ng Panginoon ng creative spirit na magagamit niya, at ganoon din naman ay pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Kaya nga napakahalaga, nakalagay po dito, the importance of using. Ibig sabihin, ginagamit. Use, ano po ginagamit dapat natin yung mga kaloob na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. At salamat po sa Panginoon sa buhay ng lingkod niyang ito, na patuloy na ipinapakilala ng Panginoon kung gaano siyang kagaling, kung paano siyang sa buhay ng isang tao na maraming bagay yung imposible sa atin, pero walang anumang bagay ang imposible para sa Diyos. Sabi nga po sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil marami tayong kahinaan at marami tayong limitasyon, pero kaya walang limitasyon ang Panginoon, at yun yung asahan natin. Kaya salamat po sa Diyos, sa Panginoon po yung pinakamataas na papuri. At sumunod naman pong magbabahagi ay si Kuya JP. Amen. Purihin ang Lord sa gabing ito. Talagang napakayaman ng mensahe ng Panginoon sa atin. Nariyan po lagi ang mga kapahayagan sa atin ng Panginoon. At nawa lahat pong ito ay maging pakinabang sa atin, at lagi ho nating alalahanin. At ngayon po, sa akin po, ang aking pong babahagi ay yung sa Exodus chapter 38 verse 1-7, at atin pong basahin. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. 7.5 talampakan ang haba nito, 7.5 talampakan din ang lapad, at 4.5 talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok, nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Tanso. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar, at inilagay nila sa ilalim ng altar. Sa patungan nito, sa gitna ng altar, gumawa rin sila ng 4 na argolyang tanso, at ikinabit ito sa 4 na sulok ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusuksukan ng mga tukod sa pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Purihin ho ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At kung atin hong uulit-uliting basahin yung tungkol nga ho dito sa Exodus chapter 38, na halos lahat ho ng mga kasangkapan, mga kagamitan
sa toldang tipanan ay gawa ho sa tanso. At bakit po kaya ganun? Na kahit po yung altar ay binalutan ho ng tanso. At ganun din naman po yung yung basta po lahat po nung mga kahoy ay pati yung mga tukod na gawa sa kahoy ng akasya ay binalutan din ng tanso. At yun, bakit po baga tanso ang karamihan ng ang pagkakagawa ng mga kasangkapan sa yun nga po sa toldang tipanan, sa pangungusap ho ng Panginoon na talagang basahin din ho natin yung sa Ikalawang Kronika chapter 33 verse 16. Pagkatapos ipinaayos niya ang altar ng Panginoon at pinag-alayan ng mga handog para sa mabuting relasyon at mga handog ng pasasalamat. Sinabihan niya ang mga mamamayan ng Juda na maglingkod sa Panginoon ang Diyos ng Israel. At ayun nga po, 'di ba? Ang kung ating pong susuriin, kung ating pag-aaralan ng maigi, ang tanso po sa lahat 'di ba tatlo pong klase ng high value metals ang ginamit, ang ginto, ang silver, tsaka po yung bronze. At sa tatlong iyon po, ang pinakamatibay ay yung tanso. 'Di ba? Pagka tinunaw natin yung ginto, madali siyang matunaw. Ganon din naman po ang silver. Pero ang tanso po ang nakaka-withstand ng init, ng apoy. At kaya po 'yon ang ginagamit siya na lalagyan po siya ng baga ng nagbabagang insenso na sa sunugan. At ayun po, kung ang altar po ay hindi babalutan kasi po ang altar ay gawa sa kahoy ng akasya. At kung hindi ho siya babalutan ng tanso, ay madali itong masisira at masusunog. At ayun po, at dito po yun pong kung atin pong pag-aaralan, di ba nga po yung altar ay yun po yung pinaghahandugan nung unang panahon, yun po yung pinaghahandugan ng mga alay na sinusunog, kagaya po ng mga hayop na ganun, na lahat po ng mga sinusunog ay doon po inaalay para ho sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para ho rin ho magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. At yun nga po, sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, di ba po, nung inaalay po ng ating Panginoon ang Panginoong Panginoong Jesus ang kanyang buhay para tubusin ho ang ating kasalanan, ay meron hong ginawang kasangkapan. At yun po ang krus. Yun po yung nagsilbing altar na paghahandugan ng alay para sa kapatawaran ho ng ating mga kasalanan. At ayun po, yun dahil po salamat po sa Panginoon. At ayun po, yun pong krus, tsaka yung altar ay naging naging simbolo ho siya sumisimbolo ho siya na para sa pagtanggap ho ng judgment ng ating Diyos, ng ating Ama ng ating Diyos Ama na nasa langit, natanggapin yun. At syempre, yun din po yung bronze, kaya yun po ang ginamit. Kasi yun po ay sumisimbolo rin ho sa kapangyarihan ho ng ating Panginoong Jesucristo para tiisin yung matinding galit ho ng ating Panginoon. At di ba nga po, at yun din po ay sa pamamagitan ho ng apoy. Di ba nga po, sa kalimitan pagka ho nagagalit ho ang Panginoon, ay ang ginagamit ho niyang pang purge ayun nga pong apoy, kagaya nga ho nung
sa Sodom at Gomorrah ay ginunaw niya yung ginunaw niya yon sa pamamagitan ho ng apoy, pagpapaulan ng apoy. At at sa huling sa pagbabalik ho ng ating Panginoong Kristo, ay yun din po ang gagamitin niya para ho para ho para ho sunugin ang lahat. At ayun po, so yun pong apoy. Kaya po, kasi nga po 'di ba, ang bronze, yun lamang po sa lahat po ng high value metals, yun lang po ang nakaka-withstand ng init ng apoy. At yun po, at kaya po napakahalaga po nung lagi nating alalahanin na kaya po ganoon na na bronze ang kaya po halos lahat ng kagamitan sa templo ay gawa sa bronze, ay sumisimbolo nga yun ng ng simbolo ng pamamaraan ng Panginoon para ho gawing pinabanal yung mga kasangkapan na yun nga po, 'di ba? Ang lahat po ng kaya meron din pong ginagamit na anointing oil, at lahat po ng kagamitan sa templo ay pinapahiran nito para ho pahiran ng anointing oil na sumisimbolo sa para gawing para pakabanalin yung mga kasangkapang iyon. At ganun din po sa mga tao na ginagamit yon para it symbolize na sumisimbolo para na ito ay simbolo na ito ay para lamang sa pagpaparangal ng ating Panginoon. At purihin po ang Panginoon sa gabing ito, at lagi ho nating alalahanin na tayo po bilang mga Kristiyano, sana'y maging kagaya ho tayo ng tanso na kayang magtiis sa lahat po ng mga pagsubok na ating kinakaharap, na sa lahat ho ng mga paghihirap, sa lahat po ng mga suliranin na sa atin, na nakahandang iharap sa atin ng Panginoon para subukin ho yung ating pananampalataya. At kung tayo magiging kagaya ng tanso, ay ganun nga po na mapapatunayan natin na talagang karapat dapat tayong humarap sa ating Panginoon, at karapat dapat nating tanggapin yung pangako niya na buhay na walang hanggan. At ayun po, purihin po ang Lord, at nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba at pagluwalhati. Amen. Salamat po sa salita po ng Panginoon. Salamat po sa naibahagi. Di ba nga po sabi sa salita ng Diyos, tayo ay higit pa sa ginto. Kaya salamat po sa Panginoon, sa kabutihan po ng Panginoon, at tulungan po tayo palagi ng Panginoon ng ating mga paglilingkod ay talagang tunay at totoo sa maraming panahon, sa lahat ng panahon sa harapan ng Panginoon, at habang tayo ay nabubuhay. Kaya salamat po sa Diyos. Meron po bang nais na Sixiskiaks po ay pakikinig po muna? Meron po kayang nais na magbalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon? Ako na lang po. Pwede po ba? Sige po. Opo. Gusto ko lang po itong gamitin para maibahagi yung kasi nung nakaraang linggo, actually di pa naman po ako sigurado, pero siguro naman talaga ay pasado na po talaga ako dun. Nung nakaraang linggo po kasi yung pag-enroll, kasi ako po ay engineering student, at medyo mahirap-hirap din yung course. Ngayon po, nung nakaraang linggo po, so nagtatanong sila mama kung magkano daw yung pwedeng bayaran ng daw na balance, kasi talagang walang pera para maipambayad para sa ngayon. Binigyan lang naman ako, and inutangan pa nga siya yung 3,000 para po pang lang yun, parang pang down payment lang, pero hindi pa yun pang bayad sa balance. So ngayon, pumunta po ako doon para humingi lang ng statement of account, tsaka magtanong na din kung ilan lang yung pwedeng ibigay. So ayun, bago po pumunta doon, pinag-pray ko sa Panginoon,
yun yung purpose ko, ganun po yung gagawin ko. Kung ano yung pong nawa makapag-enroll din po ako kung sakaling kalooban niyo po. So ngayon po, hindi po ako umaasa na talaga makakapag-enroll ako, pero isip ko lang na kukuha lang talaga ako. Tapos kinompute ko din and iniisip-isip ko din na baka nasa mahigit pang siguro mga mahigit pang 5K yung natitirang balance dun sa Then, nung pagpunta ko dun, nung binigay na yung statement of account kung saan po nakasulat yung mga dapat pang bayaran, yung mga ibinayad na, yung credit tsaka yung debit. Nakita ko po na pa, like, praise God, nag-negative pa siya. May excess pa ako na 5K doon. So, kabaliktaran yung in-expect ko. Tapos, ayun, ganun po yung nangyari, like, 5,000 pa pala yung nandun sa account ko na hindi siya balance kundi excess na lang siya. Kumbaga, meron pang 5,000 yung school sa akin. So, ayun, iniisip-isip ko, salamat Panginoon, pinuri ko po siya. Then, inisip ko, mga alas 3 na din kasi yun, inisip ko kung mag-enroll pa ba ako. Kasi yung purpose ko lang naman kasi kunin yun, yung statement of account. Tapos, nung pakapunta ko po sa, sa may, tanong-tanong sa staff kung ano daw anong kailangan kong gawin para makapag-enroll. Sabi ng ganito, ganyan. Tapos naghahanap ako ng tahimik na lugar. Then nag-pray ako ng taimtim na sabi ko, Panginoon, purihin ka kasi ganito po yung ginagawa nyo. Hindi ko po ito na-expect. Pwede po ba, Panginoon, gabayan nyo rin po kung kailangan ko na po ba ngayon mag-enroll, ganyan. Then tig-try ko paunti-unti hanggang sa umabot pa sa oras kasi yung cut-off alas 5 ata na umabot pa sa oras like 4 na ako nagsimula din paunti-unti nag-enroll na ako. Yun natapos ko yung pag-enroll. So purihin ng Panginoon kasi yung purpose ko lang naman dun pakiusap patungkol sa pag-enroll, kumuha ng statement of account. Then ayun, binigay pa ng Panginoon yung Kaya dito ko po nakikita na talagang kadalasan iniisip ko kung nararapat pa ba talaga ako magpatuloy dito sa aking pinapasukan, kasi iniisip ko po talaga at nasa puso ko na din naman ay paglingkuran na lang ang Panginoon sa buhay ko, na mailaan na lang yung buhay ko para sa Kanya. Amen. And parang gusto pang sabihin ng Panginoon na magpatuloy ka lang dyan kasi may ibang way ako sa'yo na panggagamitan. Kaya yan, minsan iniisip ko na, nagtanong na din ako sa pastor namin kung patungkol sa pagba-Bible school, kasi gusto ko na talagang, yun na lang talaga yung gusto kong nasa isip ko at nasa puso ko. Pero parang niloloob pa ng Panginoon na makatapos ako dito sa pinag-aaralan ko. At ayun, kung ano man yung kalooban niya na mapangyari sa buhay ko, kung anong klase paggagamit, tatanggapin ko. Basta gusto ko lang po yung sa puso ko lang mapaghandugan siya ng nararapat na para sa Kanya talaga. At yung buhay kong ito na maibigay sa Kanya, na talagang maisukok talaga yung buhay ko sa Kanya, na yun na lang yung nagawa ko habang nabubuhay ako at hanggang sa pagbabalik niya. At yun na lamang po. Salamat sa Panginoon. Amen. Paparihin po ang bansa ang Panginoon naman ay palaging the Lord of mankind. Palaging on time kumilos ang Panginoon. At salamat po sa Lord at po nakakapagpala po na lagi tayong magkaroon ng ganong kaisipan na maglilingkod tayo sa Panginoon. At yun nga minsan yung nagiging dahilan kung bakit hindi agad tayo makapag full time na po. Marami sa atin gusto ang mag full time sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ako din po, doon din sa naranasan ni Brother Rowell na gusto mo nang tumigil, gusto mo nang maglingkod na lang. Noon din pong bago po ako mag-exam, ganun din po yung naramdaman ko na nakagraduate naman ako. Tutuloy pa kaya ako sa pagre-review o hindi na, papasok na rin ako ng Bible school. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi inililid po tayo talaga ng Panginoon. Bagaman kung isipin natin,
Parang bang ito na yung pinakang mabuti, iiwanan ko na yung lahat, maglilingkod na lang ako. Pero kasi laging may plano ang Panginoon sa ating mga buhay. 'Di ba? Kung iisipin natin, para bang yung mag-Bible school na tayo, yung wag na tayong tumuloy sa pag-aaral o sa pagtatrabaho. Basta maglingkod na lang tayo na maglingkod. Yun na yung pinakang mabuti, pero may mas pinakang mabuti pa ring plano ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. At tayo at nais natin na makag-Bible school, mag full time sa Panginoon, pero naalala ko po yung sabi dati ng pastor, sabi ni pastor noon, kung ano yung bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon ngayon, yun yung pagtapatan mo. Kasi mayroong mga panahon na inilaan na ang Panginoon para sa mga bagay na mangyayari pa sa buhay natin. At kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo na yung pinakang mabuti dyan para sa susunod, magagawa mo rin ng pinakang mabuti yung mga kasunod pa na pinapagawa ng Panginoon. Kaysa naman mag-focus daw tayo dun sa isang bagay lang, pero yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon ay hindi natin mapagtapatan. Kumbaga, kung sa maliit na bagay ay hindi tayo mapagkatiwalaan ng Panginoon, paano dun sa malalaki? Kaya, salamat po sa Panginoon. Tunay nga na gawin natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon unti-unti, kasi may plano ang Panginoon sa ating mga buhay at hindi naman tayo dadalahin ng Panginoon sa ganitong kalalagayan, sa pag-aaral, sa ganitong trabaho, kung hindi rin naman niya ito kaloob. Kaya salamat po sa Panginoon, tumiwala at umasa tayo dun sa timeline na meron ng Panginoon. Na bagaman minsan naiisip natin parang napakaganda na nitong timeline na naisip natin sa buhay natin, pero laging may mas higit pa rin sa planong meron tayo, at yun ay ang Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Brother Ruel, at patuloy po kayong pagpalain at ilid ng Panginoon sa lahat ng bagay na gagawin mo, lalo tigit sa pag-aaral at sa buhay paglilingkod. Purihin po ang Panginoon. Sino pa po ang nais na magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Amen. Purihin po ang Lord sa napakagandang kapahayagan sa ating kapatid ng ating Panginoon. Talagang naroon po talaga yung desire po sa ating kapatid upang mapaglingkuran ho ng may buong katapatan ang ating Panginoon. Magawa rin ho niyang may alay ng buong buo ang kanyang buhay, ang kanyang buhay sa Panginoon, na ganoon nga po. At gusto ko lang pong ibahagi yung aking mga pinagdaanan nitong mga nakaraan, kasi nga po talagang yun din po talaga yung naging struggle ko noon, bago ko po maialay yung aking buhay sa Panginoon. Talagang mahirap po talaga kasi maraming hadlang, marami pong discouragements, at marami pong balakid, at kahit po ang ating sariling mga magulang ay naging ganun din po ang naging reaksyon, na hindi rin maganda. Pero sa biyaya ng Panginoon ay unti-unti ho na talagang naroon na po, na unti-unti na ho nang naunawaan ng aking mga magulang yung aking pong pinaglalaban, at yung yung aking tinatayuan, na talagang kailangan talaga ho nating manindigan sa ating pananampalataya. At talaga nung una po, kasi po iba po yung pangungusap po sa akin ni Lord nung panahong yun, kasi po nagsimula po yun nung nakaraang taon, nung January, nung ako po sa Lukong pa ho nung nag-church. Ang preacher ho nun ay si Pastor Jimmy, at meron pong hamon po ang ating pastor sa buong kongregasyon, na ang sabi ho niya ay nawa sa buong taong ito makapagligtas tayo kahit 5 kaluluwa man lamang, na ganun. At yun po ay talagang po sa akin. Yun po ay talagang tumama ho sa akin, at talagang nagkaroon ho talaga ako ng desire na ganun nga po, na kahit 5 man lamang na kaluluwa ang mailigtas ko, maging daluyan ako ng kaligtasan na gumumula sa Panginoon, na
At ayun, binalikan ko po kasi po nung 2 years ago ay meron pong binibisitang pamilya ang aking ina sa doon nga po sa Pulaw-Pulaw. Sila po ay napakahirap po ng kanilang sitwasyon. Si Tatay Juanito po ay may sakit at may problema sa kanyang paghinga na ganun nga po, at si Mami po ay nag-aalok po siya noon ng nung ang tawag doon nung plan para yung pagka mamamatay yung may plan sa pagka namatay yung tao ay meron ng nakahanda na kabaong na ganun, tapos kalakip nun ay nagbibigay rin ho yung aking ina ng mga pangangailangan nila na mga lumang damit. At ayun, talagang bagamat ngayon ay hindi na si Mami nakakadalaw doon, ay talagang hindi ho nakakalimutan ng mga taga Pulaw-Pulaw ang ginawa po ng aking ina, kasi po siya po yung nagpasimula doon At nung isang beses na dinala niya po ako doon, nagpa-drive po sabi sa akin, Mami, sama mo naman ako, may dadalhin lang ako doon sa doon kila Tatay Juanito doon. At nakilala ko po sila tatay doon, at pagbalik ko po doon, ako lang po mag-isa, nagdala po tayo ng mga pangailangan nila na bigas, ganun po. Tapos yun nga po, nung narinig ko po kay Pastor Jimmy yung hamon na yun, unang-una ko pong ginaya si Pastor Rael para dalawin po sila yun nga po, sila Tatay Juanito doon. At ayun, kamustahan, kwentuhan, at ayun, tapos nung nakaraan, ginaya ko po uli si Pastor El, pero nga po, medyo busy, at ang linapitan ko naman po ay si Pastor Jimmy. Ayun, at sinamahan naman po tayo ni Pastor Jimmy, at ayun nga po, at ganun din po, kasi po kami galing po yata nun sa isang parang anniversary po yata yun sa Matalatala. Ay opo, tama, anniversary po ng hindi, para po hindi ko po maalala kung anniversary po ba yun o medical mission hindi, sa numero po pala yun, na ganun nga po. At ayun, meron po akong napanalunan na bigas, at ayun, dinala yung, kasi nga po may magbibigas din naman po tayo, at ayun, kumbaga parang hindi ko na gaano kailangan yung bigas kasi meron naman din kami, at ayun, naisipan ho natin na ibigay na lamang po doon sinamahan po tayo ni Pastor Jimmy. At ayun, at nagpunta kami doon at nagkwentuhan din, tapos pinagpray po namin yung pamilya. At ayun nga po, at patuloy po akong nagsikap na hanapin po ang Panginoon kung ano po yung katotohanan, na talagang may struggle po sa akin talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi hindi ko po talaga maunawaan. At ayun, hanggang sa point na dinaos po yung Joint Youth Fellowship dito sa Mabitak, at ginanap po yun sa Fiesta Hut Grill. At doon po nakahalubilo ko po yung mga kabataan ng buong Mountain High National, at meron po akong nakausap, at nagtanong po ako sa kanya na nabalitaan ko po kasi na meron nga pong ito pong devotion na ito, na meron po nitong devotion na ang Youth National na para, kasi talagang lagi po akong active sa Lukong, at sa Bible study po, online Bible study po ni Pastor Rael. Pero parang naman, okay naman po, pero parang nahihirapan pa rin ako kung hindi ko matuklasan kung paano ko po ba palalaguin yung aking relasyon sa ating Panginoon. Kasi hindi po talaga sapat yung nakikinig lang. At dito po sa programang ito na itinalaga ho sa atin ng Panginoon, dito po ako talagang unti-unting nahubog ng Panginoon. Nung umpisa, talagang nakikinig lang din po ako, at talagang hindi ko po alam kung ang aking anong ibabahagi. Tapos nung mga naglaon ay nakakapag-testimony na rin po ako, at pagtagal-tagal ay nakakapag-share na rin po. Nung una talagang wala po ako maunawaan sa Bible,
At yung mga naibabahagi ko lang po ay yung mga napupulot ko lang pong mensahe sa ating mga kapatid, at kumbaga dinadagdagan ko na lamang po kung ano po yung pangungusap sa akin ng banal na Espiritu. At unti-unti po na ganun nga po, at hanggang sa naunawa ko na, at talagang tinulungan din po ako nung isang kapatid natin sa pananampalataya. Sabi ho sa akin na, kasi bro, hindi basta-basta yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat ano yan, dapat ay ipinapanalangin din yan na tayo ay humiling sa Panginoon na samahan tayo ng banal na Espiritu para siya mismo ang magpaunawa sa atin ng mga mensaheng dapat nating malaman sa mga pagkakataong iyon. At patuloy po yun, at talagang gayon, talagang nagkaroon ako ng desire na talagang ialay yung aking buhay sa Panginoon. At ayun nga po, at nung isang nanggaling po ako nun sa sa parang seminar po yata yun ng mga magbibinhi ng palay sa Quezon, sa ano po yata yun, sa Riyaya. Galing po akong sa Riyaya. Tapos ayun, pag-uwi ko po dito sa Mabitak, ay yung mother ko po ay nag-aabang papuntang Bugarin, at yung wala po siyang masakyan, na nagpahatid ho siya sa akin. At ako po ay addict sa online games, at lobat na po yung phone ko, at iniwan ko pong naka-charge yung phone ko. Plano ko po, pagkahatid ko kay mami, babalik ko agad ako dito, para pagbalik ko dito full charge na, para makakapaglaro ho uli ako. Tapos ayun, pero iba ho yung plano ng Panginoon. Pagdating ko ho doon, naisipan ko po yung pagkatapos ko itid yung aking mother, ay naisipan ko po, taga rito nga po pala si pastor, at madalaw kaya. At ayun, binisita ho natin, at mahaba ho yung naging usapan. Inabot po ako ng madaling araw. Buti po meron po akong spare phone na dala, at tinawagan ko po yung aking kapatid, na sinabi ko sa kapatid ko, Adrian, pakihugot na yung charger dun sa pagkaka-charge. At ayun, talagang ginabi na ho ako nun, at humingi po ako ng tulong sa pastor natin. Sabi ko po, pastor, ako po yung nag-i-struggle, at talagang nahihirapan ako kasi gusto ko nang isuko yung addiction ko sa online games, kasi talagang nakakasagabal na sa trabaho, kasi talagang yung mga panahon yun, talagang nai-stress ako kasi nagkukulang na sa panggasto sa palayan, ganun. Tapos ayun, talagang imbis na makatulong yung games, hindi, mas lalong lumala yung sitwasyon. At sabi ho sa akin ni pastor, sabi lang yan, simple lang yan, ganito lang gawin mo. Burahin mo ng bigla lahat ng laro mo sa phone, tapos maghanap ka ng ibang pagkakaabalahan. At ayun nga po, minuto nag-isip po ako ano kaya yung gagawin kong ibang pagkakaabalahan, at nang naisip ko po ay yung mag-aral nga po ng salita ng Diyos. At ayun, purihin ng Lord, at ang Panginoon ho mismo ang nagbibigay sa atin ng kapahayagan kung ano po yung nararapat nating gawin. At purihin po ang Lord. At ayun, sa gabing iyon, talagang napakahaba rin ho talaga ng usapan namin. At talagang ayun, at alam naman po natin yung ating pastor, pagka ho siya ay nagbabahagi ng mensahe, talagang lagi niyang tinuturo ay yung patungkol nga ho sa pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. At ayun, at tayo po'y nagawang na pagtalaga po ng buhay sa ating Panginoon. At ayun, at tuloy-tuloy po na unti-unti, hindi naman po bigla na ganun. Tapos dumating sa pagkakataon na talagang nagpe-pray tayo sa Panginoon. Ano po ba dapat ang kailangan kong gawin? Ako po hindi pa tapos sa aking pag-aaral, at thesis na lamang po yung problema ko, na sabi ko sa Panginoon, ano pong dapat kong gawin na ganun. Tapos na pinarealize sa akin ng Panginoon na kahit naman hindi ka tapos sa pag-aaral mo, nagagamit mo na naman yung lahat ng natutunan mo. Nakakapag-manage ka na ng palayan, tapos ayan, nakakapag-produce ka ng binhi, tapos marami kang natutulungan, at ganyan. So hindi mo na kailangan yung diploma na yan, na tapos kasi kung di ba yung diploma naman, sa isip-isip ko, saan ko gagamitin yun? Wala naman akong balak mag-empleyado. Yung diploma ginagamit lang naman para sa employment, ganun.
kumbaga parang wala nang ano, kumbaga karangalan lang naman yun. Hindi naman natin kailangan ng karangalan dito sa lupa na gano'n. Ang karangalan lang ang kailangan natin yung nagmumula sa ating Panginoon. At hindi yung masama yung gano'n na ipagpatuloy ho natin para. Pero naglaon, talagang yun, talagang nagdesisyon po kasi kung aasikasuhin ko po yung thesis ko, nahirapan po talaga ako dun sa thesis kasi unang-una, although napamahal na po ako dun sa course ko, pero talagang nahirapan ako kasi talagang hindi naman po talaga yun yung desire ng puso ko na gano'n na magpakabihasa sa pagiging agriculturist. At ayun, so patuloy po tayo sa na naglilingkod sa Panginoon. At ayun, marami talagang balakid na gano'n nangyari. At unti-unti at tayo lumapit din sa ating pastora na ako po yung nagtanong, ako po yung talagang nagpe-pray, Panginoon. At pinayuan ako ng pastora na sabi po ni pastora sa akin na sayang naman yung thesis na lang pala yung problema mo. Ituloy mo na rin, pero payo ko lang sa'yo, sabi sa akin, ganito po kung kasi nasa sayo naman yan kung palagay mo sa sarili mo ay kaya mong tiisin na tumanggap ng mga sekular na mga katuruan, ay sige, ipagpatuloy mo kung sa tingin mo ay kaya mo na kung ikay matatag na sa iyong pananampalataya, igawin mo. Pero kung sa tingin mo ay hindi pa, ay unahin mo kung ano yung nararapat. Unahin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. At siguro yung pag-aaral namang yan ay yung pagtatapos ng pag-aaral ay nariyan lang naman yan. Tapos binigyan po ako ng payo ng ating pastora na sabi ho sa akin na pwede mo namang kung gusto mo talagang kasi mahirap talaga yung kasi mo rin yan kasi alam mo naman nandito pa tayo sa sanlibutan, malaking bagay sa isang pastor na tapos din sa pag-aaral. Kasi syempre, edge din yun magiging natin yung respeto nung halimbawa ng mga taong tapos din sa pag-aaral, nung halimbawa mga professional na magiging madali para sa atin para mahikayat sila na kumilala sa ating Panginoon. At ayun, napakaganda pong payo nun. At ang sabi ho nung pastor, sige ikaw kung pwede mong nagmungkahi ho sa akin si pastora, sabi ho sa akin, pwede mong pagkatapos mo ng Bible school, kasi sa ang Bible school po sa sentro ay hindi daw po under ng CHED. So lahat po kasi 2 years lang po 'yan, tapos talagang po siya, wala ho siyang, hindi siya, yung lahat po ng matapos doon sa loob ng 2 taon ay hindi ho makikredit sa yun nga po sa CHED. Pero ang ang advantage ko naman po ay pwede ko pong makredit yung 4 years kong na anuhan sa LSPU, bagamat hindi tapos, thesis na lang po yung kulang, ay makikredit po yung mga minor subjects na ganun nga po. At malaking bagay, ang ganda ho ng kapahayagan sa atin ng Panginoon na ayun, siguro pagkatapos mo mag Bible school sa maghanap ka ng ibang halimbawa ng college na nag-offer ng theology, 4 years ganun. Tapos dun mo tapusin yung para makakuha ka ng diploma. At ayun, napakaganda po nung kapahayagan ho sa atin ng Panginoon na ganun. At tapos sabi ko na lang po, sige po, at ipagpe-pray ko na lang din po na sana maging under na rin ng CHED yung Bible school natin sa sentro. At purihin po ang Lord, at nawa po ay tulungan nyo rin po ako sa pananalangin na ganun nga po ang mangyari, na maging under din po ng CHED ang Bible school natin sa sentro. Pero ganun man, sana'y pa rin, nawa ay ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyari. Kung hindi man siya maging under ng CHED, okay din naman. At syempre, kailangan natin pagsumikapan at
pagtiisan lahat po ng mga nangyayari sa atin dito sa lupa. Kasi nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, once na may alay ho natin ang buong buhay natin sa Kanya, ay talagang wala na talaga ho tayong karapatang magreklamo sa lahat ho ng ating dinaranas. Kasi lahat po ng mga pagtitiis natin dito sa lupa, lahat ho ng dinaranas natin dito ay wala yon sa kalingkingan ng reward na ibibigay sa atin ng ating Panginoon pagka ho tayo'y Kanyang kinuha na. At yun nga po yung buhay na walang hanggan sa langit, kapiling ho ang ating Ama, ang ating Panginoong Diyos, na ganun nga po. Talagang napakaganda po ng kalangitan, at kung tayo ay makakarating doon at tayo ibalik ho dito sa lupa, talagang mapapaisip tayo, ako, ba't pa kaya ako binalik dito? Napakaganda na po ng langit ganun nga po. Kagaya nga ho nung nangyari kay Apostol Pablo, di nga po si Apostol Pablo, hindi niya malaman, para bagang naranasan niyang makarating sa langit, pero sa third heaven po, sabi ho doon, sa third heaven nakarating siya doon, at hindi siya sigurado kung talagang kung yung buong espiritu niya. Tapos kaya ganun na nga lamang yung yung struggle niya nung talagang kung siya lamang daw ay ay mas gugustuhin pa niyang mamatay na at makapiling na ang Panginoon, pero merong paglalaban sa kanyang puso't isipan na kung mamamatay siya ay talagang pakinabang, at kung siya ay mabubuhay pa ng matagal-tagal ay pakinabang din, kasi mas makakapaglingkod pa siya sa ating Panginoon sa pamamagitan ho ng pangangaral ng mabuting balita at sa pagliligtas pa ng marami pang kaluluwa. At ayun nga po, at nasayin po natin na gano'n na maging handa po tayo palagi na kahit sa kamatayan, wag ho nating pahalagahan yung buhay natin ng higit sa ating Panginoon. At yun po, purihin po ang Lord, at nasa Diyos po ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Amen. Salamat po sa Panginoon. At may nais pa po bang magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Wait lang po, may dadagdag lang po ako na kay bro Bernard na lang po tayo. Siyempre, kailangan talaga ng prayer sa ganyan. Kailangan talaga yung malinaw na mensahe na mula sa ating Panginoon sa pagdedesisyon natin. Kailangan talaga na baka po kasi yung akala natin ay mensaheng nagmumula sa ating Panginoon yung ating na nalaman, pero yun pala ay desire lang ng ating puso. Kasi po kung talagang yun po ay mensaheng nagmumula sa ating Panginoon, ay meron po siyang justification, at yung justification pong yun ay matatagpuan natin sa Bible. Kung meron tayong mababasang verse na kaugnay dun nga po sa kapahayagan sa atin ng Panginoon. At ayun nga lang po, purihin po ang Lord. Sige po, amen. Salamat po sa Panginoon. At ngayon naman po ay dako po tayo sa closing prayer. Pangunahan po tayo ni Sis Kiax. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing to, sa mga papayagan sa patotoo po na aking mga kapatid. Lord, maraming salamat mga sa akin din ang po namin mga kanin. Patuloy niyo po kami kasi namin kayo po yung mag-provide para sa kanila. Ingatan niyo po kami sa lahat po na aming gagawin. Ganyan din, Lord, bigyan niyo po kami ng maayos na pahinga ngayon kayo para sa araw po ng bukas. Patuloy niyo po kami ingatan, Lord. At sa inyo po yung pinakamataas na papurit pagsambag para salamat. In Jesus' name, amen. God bless po. God bless po. God bless po.